Ay, magandang gabi mga friend. Lintik pala ang bato nito. Lintik ang bato. Lintik pala ang baril nito si bato, oh. Parang may armory. Ito, ayan, oh. Oh. 118. Ha? Rifles, puta, shotgun, kung ano-ano, puta. May sarili yatang army sa bahay ito. Ha? Basahin natin, ha? May 118 firearms si Bato. Guys, alam niyo ba na 118 ang baril ni Bato? Yes, 118 ang firearms na nakarehistro kay Senator Bato de la Rosa. Kabilang dito ang sidearms, rifle at shotguns. Shotguns sa rifle sa. Ngayon sinabi niya sa Secretary Frederick Bida na i-revoke ang gun licenses niya. Bato pa lang to. E paano yung mga ibang kasama sa sindikato, o yung mga anak ni Digong, dapat talagang alamin kung ano mga nakalisensya. Dapat yan, puro maano na yan. Kasi ang tatapang nila eh. Hindi naman sila magiging matapang ng ganyan-ganyan lang, no? Tsaka yung mga, marami pa sigurong walang lisensyang baril dyan. Lalo doon sa Kingdom, doon sa mga Angel of Death ni Kibuloy, tuloy natin. Ibig sabihin, pag nakita siyang may baril, pwede siyang makulong for illegal possession of firearms. Dapat ganun talaga. Tama lang yan kasi may arrest warrant laban sa kanya. Hindi pwedeng fugitive siya from justice tapos may pwede siyang magkaroon ng baril. Ang lisensya to bear arms ay privilege, hindi karapatan. Kaya tama lang na i-consider siyang armed and dangerous si Bato. Di ba? Mga friend. Ito naman mga friend. Yung asawa ni Bato. Bato's wife urged court to stop Senator's transfer to The Hague. Hindi pa susuko eh. Pahinga natin ha. Just got the brand new iPhone 17. The wife of fugitive Senator Bato de la Rosa is appealing to the judiciary not to be an accessory to bringing her husband to The Hague. Grace Nancy de la Rosa made the appeal in an open letter to the judiciary which she posted on Facebook. The senator is facing trial for crimes against humanity at the International Criminal Court. This is related to his alleged involvement in the war against drugs during the Duterte presidency. De la Rosa says every Filipino must be tried in his own country. She said that granting the people... Paano nga siya itatried dito sa his own country? Ano ba naman kabubuhan yan? Wala nga siyang kaso dito eh. Alam nyo, itong mga ganitong klaseng argumento, parang argumento na ng tanga. Simulat, ulan-una pa, nung dinakip si Digong, puro yan ang argumento nitong mga kanaling ito si Digong nyo. Na dito raw sila kasuhan. Wala nga nagkakaso dito. Paano mo kakasuhan dito yan? Aber? Dinidismiss lang. Di ba? Mamaya, beta reaction dito sa gusto mangyari ng asawa ni Bato. In power, permission to voluntarily surrender another Filipino is an admission that the judiciary is weak and incapable. Talagang judiciary is weak. Inamin naman ni Boying Rimulya yan eh. Walang kapasidad talaga yan dito para sa mga ganyang klase. At saka, hindi naman nga ganun, di ba? Hindi naman pag sinurrender si Bato ron eh. Ibig sabihin, guilty na siya eh. Tingnan nyo nga binibigay na karapatan kay Digong. Lahat. Pag lahat ng karapatan binibigay sa kanya. Ganun din ang bibigay kay Bato. Hindi naman pagdating doon, kukulong lang siya. Pero hindi pa siya guilty. Parang ganito rin sa Pilipinas. Ba't ba kung walang kasalanan itong gago na to, di maski sa ang korte, haharap to. Di ba? Tuloy. Of handling the case. Buti nga sila, nilitisin pa sila, di ba mga friend? Yung mga pinagpapatay ni Bato, sana yung asawa ni Bato, noon, sana sinasabihan niya yung asawa niya, darling, ang dami nang namamatay. Baka mamaya, makakarma ka. Ngayon ka nga na gusto mo dito litisin. Kung ano, alam niyo mga friend, ang gulo na itong Pilipinas. Maski ang Supreme Court magulo. Di ba nagbutuhan diyan?
merong 5 pa lang dyan justices na ang kanilang pang-unawa ay hindi nila ayaw nilang makialam ang ICC dito sa Pilipinas. Gano'n? Supreme Court na yan, ha? Magulo pa. Dapat sana unanimous ang ano niyan ang boto niyan Kasi supreme sila di ba? At hindi lang naman sila basta supreme. Sino mga nagsasabi diyan na talagang dapat siya doon litisin? Dating Justice Carpio, Ascuna, lahat ng matatalino Oo. Ibig mo sabihin, may justices na bobo. May 5 doon na sa Supreme Court na bobo. Na ang utak parang utak din ni Bondok na dito na lang lilitisin, ganun. Na meron tayong judiciary rito na gumagana. No. Kung gumagana, bakit nga doon? Paano gagana? Tignan mo, sige. Si Sayad, hindi pa nakakapag-file ng candidacy, nangangampanya na. Gumagana ba yung COMELEC? Tulog, di ba? Ano? Di ba? Mga boss, asan ang gumagana? Karami ng hanggang ngayon wala pang isda na sinasabi ni Boying na may mga makukulong asan. Ang daming mga pugante na si Bantag nga lang, hindi pa natatakip. Malapit na termino matapos ni PBBM di ba? Pakinggan natin si Professor Winnie Monsod, ha? Bago lang ho ito. Ang ating pinagpipitagan ng professor and mare ng bayan. Idol ko to, idol. Oo. She's an economist, Idol ko rin. Par excellence, the former Secretary, National Economic and Development Authority, or NEDA, Professor Emeritus of UP School of Economics. Ba't kaya hindi ito kinuha mo, His Excellency, sa kabinete mo? Tanong lang. Sabagay, Cielo Magno, nasa kabinete mo dati, bakit ba natanggal? General Torre, ang ganda-gandang PNP chief, natanggal. Ba't ba ganun? Tanong lang. Tuloy. Ladies and gentlemen, and the millions watching around the world. Nandito na po si Idol! Si Idol! Professor Solita Winnie Monsod. Bakit hindi si Justice Carpio ang kinuha mo, His Excellency, kesa kay Lucas Bersamin? Tanong lang. Ang dami talaga No, yung mga nakapaligid sa'yo Si Auntie Claire lang ang mapupuri ko, sa totoo lang. Tsaka si Anak Aboy Paraiso. In Balita Patan. Good morning, Professor. How are you? Good morning to all your televiewers and listeners. Good morning, Professor. It's good to see you again, Professor Winnie. So, ano po ang pakiramdam ninyo? Kayo ba'y nakapanood kahapon doon sa Netflix? Hindi, alam nyo, Senateplex. Senado to. Tuloy. I was more concentrated on the Pope's new encyclical Magnifica Humanitas. Beautiful encyclical. Nabasa niyo ba? Talagang fantastic ang ating bagong Pope. He talked about AI, but he talked about subsidiarity and solidarity and social justice. It's just connecting everything that happened since 135 years ago when his predecessor Leo XIII started, the principle of social justice, giving emphasis on workers and human dignity. It is such a beautiful encyclical, nakakaiyak. Opo, ang nabasa ko lang Professor, yung wag maging ma-weaponize ang AI. Yun ang nabasa ko tungkol kay Pope. Ano po? Opo. Ang sinasabi niya, AI, you cannot say that AI is morally neutral. AI
includes the thoughts and the morality of the people who have invented it and who are controlling it. So, and those people are not government. They are private institutions or private persons. That's why it's so much more dangerous now, the technology now, because it's not controlled by government, it's controlled by private people. Yeah. So, Opo. But what did you want to ask me about? Sorry. Actually, we changed our mind, Professor. Sa daming pwedeng pag-usapan, Sec. Hindi. Prof Winnie, let's talk about the Senate kasi you and I, we've seen generations of senators, without necessarily saying our exact age. Pero, Professor... I have seen more senators than you because you are... No, you're just too kind. Prof Winnie, ito pong mga nangyayari sa Senado, alam niyo, pwera na yung kahapon, pero yung mga nangyari na barilan, iyakan, kudeta, I mean, as somebody who was a witness to how competent, elegant, and useful the Senate of yesteryears were, what do you say? Layo no? Yung mga Senado. You know, the Senate has been overtaken Yan. by the private interests of the senators rather than their desire for common good. Alam niyo ba, before the senators were always thinking of the country and the people. Now it seems not all the senators. Nung araw talaga, yung mga senador matitino. Ngayon puro sa 24 na yan, tignan mo ilan lang ang matino para kay Winnie Monsod, ha? But a vast majority of the senators now are thinking of themselves. Oh. Ayan ang problema. They have, ang focus ba is not on what can I do for the people, but what can the people do for me? That is what is the problem of the Senate now. And that is what... Sa totoo lang mga friend, itong mga politiko natin, wala na silang pakialam sa tao. Basta importante sa kanila, kung mayroong magbabayad sa akin, boboto ko ng no, o boboto ko ng yes. Puro pera na lang eh. Di ba? Yun naman ang sinasabi ng mga gunggong eh. Di ba? Yan, di ka kongreso na yan, binayaran yan, may ito, kaya parang impeachin si Sara. Mga ganun. Sinasaywar na itong mga Duterte nito kung anong nangyayari. Ganon din ang ginagawa nito si Cayetano. Oo. Parang nakarinig ko eh, sabi niya. Pag manood ka sa Senado, mabubuisit ka. Wala na ho silang ginagawa kung hindi magbali-taktakan ng magbali-taktakan. Lalo na sumatsat ito si si Baba. Anak ng putang na yung mga pinagsasabi. Paano mo naman hindi kakahiya ito anak ng putang ng administrasyon? Sarili niyang kapatid manang niya. Putang ina, binababoy yung kung ano-anong sinasabi. No? Wala na ho mga senador. Pakinggan si Professor. We have to remove completely I have to say it. You have to get rid of those senators. Oh. Who are talagang... You have to get rid of these senators. How? Paano, Professor Winnie Monsod? Huwag mo naman sabihin, huwag nang iboboto. Hindi mangyayari kailanman yan. Pagdating ng eleksyon, sa dami ng kwarta niya mga bugok na yan, mananalo yan sa ayaw at sa gusto mo. Dadalin yan ng mga putangin ng mga tawag dito. Yung mga mayor ng lalo na yung mga kagaya ng mga Chavit Singson. Pag sinabi ni Chavit kung sino iboboto ron, yun ang mananalo. Lalo sa Davao. Ganun sa dami ng kanilang kwarta. Pero kung ang gagawin ng gobyerno, ipi-freeze lahat ng ari-arian ng mga Duterte, pwede naman. Kasi nga, iimbestigahan yan. Paano? Yung 51 billion, lahat-lahat. Paliwanag mo pulong. Malambot His Excellency, malambot. Pinagmumura ka na. Wala rin. Ang nagmumura lang sa'yo, puta na.
mayor, na tad ng tato ang buong katawan, nangunguya-nguya, tangina mo, daming ganun gago, o di ba? Tuloy natin kay Professor. Hopeless. Hopeless Because talaga. they're only thinking of themselves. Oo. At alam naman natin kung sino sila, hindi ba? Uh-huh. Yep. I mean, of course, they all deserve a day in court. But, kasi nakakuha ako sa Filipino people because they have been taken advantage of so long, and these senators, and they know who they are. At saka, they tell lies pa. Peter and Rika, Yeah. I was looking at the statement of assets, liabilities, and net worth of these senators. Oh. Nakakasuka. Oh. Because they're such liars. How can a senator have a net worth of 70 million or 80 million when yung kanyang wristwatch o yung kanyang is already 8 million or 10 million or whatever. Yeah. You can tell that they are Sa mga tuwid, ibig sabihin ni Professor Winnie Monson, talagang itong mga senador na to, makakapalang muka, winawalang niya, asa na salin, o di ba? Doon ka lang naman sa salin magbabase. Ba't hindi ba nakakasuhan si Martires? Sabi nun, kakasuhan, wala nang kakaso. Yung Martires ang nagpahirap talaga sa Pilipinas. Di ba? Yung salin, hindi pwedeng tignan kung hindi papayag yung may-ari ng salin. Saan ka nakakita ng ganong klaseng ombudsman? Sabi nun, kakasuhan, wala naman na. Puro salita Well, not yeah, Professor Winnie. Okay, siguro po, bumalik na lang tayo sa Pope. Yun na lang tayo sa letter lang ni Pope. No, just kidding, ma'am. Just kidding. The Pope gives us hope. Yan. The Pope gives us hope that there is someone who is looking over us. Correct. There and is. who is telling the crooks of the world, whether they are government officials or they're private people, that Alam mo problema kasi, sa totoo lang mga friend. Itong COMELEC, ang problema, malaki. Oo. Pinatatakbo nila, maski na dapat may kaso. Dapat pag may kaso, hindi na pwedeng tumakbo, hindi. Wala pa hindi pa raw na sisintensya na guilty. May kaso na nga Kung hindi pa nasisintensyahan, pwede pa tumakbo. May probable cause, kaya nga may kaso. Pwedeng makalaya, pwedeng makumbik, pwedeng ma-acquit. Ba't mo isusugal yung di saka ka na tumakbo? Kung ma-acquit ka na, kagaya niyang kalechian na yan. Pinatakbo si Digong, 80 anyos na. Dapat yan, merong tawag dito, age limit. Puta na, naka-pampers na, nananalo pa. Anong klase? Putang na yan, dapat baguhin sa totoo lang. Yung COMELEC na yan. Tsaka yung, tawag dito, yung track record, dapat maganda. Puta na, track record, mandarambong na. Pwede ba? Dahil bakit? Hindi ka na guilty. Etong mga, nababayaran Nababayaran sila yung mga judges. Napapakisamahan di ba? Maski ang COMELEC, matakin mo. Ang sabi, si Escudero, binigyan ng 30 milyon. Ang sabi, galing ka sa bulsa nung pero yung may-ari nung yun ng construction. Hindi naman ika nang galing doon sa construction. Kanya yung construction. Hindi naman daw doon nang galing sa construction, nang galing doon sa bulsa. Ano ka puta na, anong class? Sa totoo lang, itong mga abogado na to, ang gugulo. Magmula sa Supreme Court, tignan mo sa Supreme Court, puta. Siya man bumoto, may mga utak na walang TRO. Yung 5 naman, boto sila na magkaroon ng TRO si Bato. Bakit? Magkakaiba ba librong binabasa nyo? Utangin na. Dito nagkakagulo-gulo itong mga abogado doon na sobrang gagaling. Lalo-lalo na itong mga abogado, nitong mga mandarambong.
Maski magdarambong na, meron pa abogado. Mantakin mo si Sara. Ang liwanag ng kaso. Ha? 16 na mga dikalembang na abogado ang kinuha. Tatanggal. Magkano bayad? Anak ng putangin na yan. Ipaglalaban mo yung ganong uring kagarapal na maski si Congressman Luis yun, hindi nga niya maipaliwanag kung paano ipaliliwanag ng abogado ni Sayad yung threat na ginawa niya na pinapapas. Baliw, wala talaga mga friend. Tapos makaririnig mo pa ito si Defensor na ang putang na to. Maski matanggal si Sara, meron pa naman baste para tumakbong presidente. Magkano kakaulol? Pag ganyan ba o pag ganun? Tuloy, Professor. Somebody is watching over them and they're going to pay for it. Opo. So there's hope in the Pope. What about the Senate? And let me ask you, with all due respect, and you deserve a lot. Why cannot I see you? Why is it I only see myself here? No, but you can actually touch the ano po, so that lalabas po yung buttons, kausap ninyo. opo. Pwede pong I cannot. What button do I touch so that I can see you also? Huwag nyo nang galawin, baka mawala pa kayo. We only have a few minutes na lang din po with you, Sec. Opo. Medyo boba ako pagdating sa... Professor Winnie, let me ask you this question, and let's see if you don't want to answer it, I'll understand. No? Pero let's call a spade a spade. There are 24 senators. Yan. Ilan sa palagay ninyo ang talagang competent to be a senator among the 24? Yan. Well, let's start with Ilan ang alam nyo sa 24 na senator ang competent na maging senador? Na may tanong ni nung host Musngi yata to si Musngi. Tignan mo sagot ni Professor. I think that the minority, the Senate minority, are the ones who can stay Oh. because they have no. Yung Senate minority raw ang pwedeng maiwan. Pero yung majority, yan sila Kawatano, dapat lumayas na yan. Issues against them, corruption issues, stealing, plunder, etc. Yung mga iba, I've looked at it. Kasi ang unang isip ko siguro mga 3 lang ang dapat magstay. But I've broadened my view since then, and Bantayan mo sa 24 senators, 3 lang ang napipili ni Winnie Monsod para mag-stay. Contiveros, Pangilinan, hindi ko alam yung Soto, pero dinagdagan niya. honestly think that those people who are in the Senate minority now are really better No. in terms of moral compass, in terms of competence, in terms of the desire to help the people rather than to be helped by people. I really think that the Senate has divided itself into the 12 people or the 12 because Bato is now no longer around, 12 and 11, and the 11 in the Yun na, doon na tayo babase sa pinasabi ni Professor Winnie Monsod. Sa panalita ni Professor Winnie Monsod, itong impeachment trial ni Sara, huwag na kayong umasa na ikukumbik yan. Oo. Sabi nga ni Marco Beta, maski hindi naman pumasok sa trial ang pag-uusapan, 12 na kami. Siyam lang naman ang kailangan Acquitted na si Sayad di ba? Yun yan. Tiyak po yung gulo. Pwede siguro ipusta dyan Pitpita ng daliri sa paa. Kala ko itlog. I'm answering you honestly. Opo. This, I really think, these people have kind of proven themselves,
First Risa Ontiveros. Yun. She, not a single ounce of corruption, etc. There are others also, and some of them are corrupt, but you cannot you cannot take away corruption all the time. But at least they have principles naman. Yung mga corrupt, tapos wala pang prinsipyo, Diyos ko. Diyos ko po. I mean, in other words, my metric, my what do you call Standards. that? My standards are kind of low. So against my relatively low standards, I think that the 11 in the minority now in the Senate are are of a much Yeah. better caliber than the 11 lang sa Senate ang merong magandang kalibre. Ang kailangan po natin na boto para makakumbik itong baliw na sinasabi ni Montulfo, 16. 11 lang para kay Winnie Monsod ang maaasahan natin sa Senado na competent, na may hiya. Diba? Kung doon sa Supreme Court, meron pang 5 naliligaw na, diba? Sinasabi na nga yan numbers game yan Sue Dineri, sinasabi. Hindi naman mga putang ng mga senador dyan. Hindi nga nakapag-aral ng batas nga, di ba? Tawag dito. Mag-asiki mo, mantake mo. Magro-rob yun, putang na sige nga, ano asahan mo dun? Si Bato. Si Bato, yaman si Bato. Si Bonggago. Wala ho tayong aasahan dyan. Sayang talaga ang perang ginastos para Anyway, nakita naman natin kung gaano kahayop si Sayad. Pero wala ho yan. Sabihin mo nang magdadamba. Hindi ho pwede yan. Talagang dapat yan. Ang humatak na dyan pababa, yung mga senador na yan, taong bayan na. Napasok niyo Malacanang, Senado, hindi niyo mapasok. Winawalang yan ng mga senador na yan. Ang Pilipinas. Di ba? Nangyari naman, di ba? Nung panahon ni Erap. Naglabasan yung mga natalong senador sa kalye. Natalsik si Erap. Di ba? Ba't hindi pwedeng gawin dito sa Vice President? Malaking katangahan yan. Di ba? Tuloy kay Professor. 12 who are in the majority. And that's why we love talking to you, Professor Winnie, kasi talagang no holds barred. Straight up talk. Talagang in your face discussion. Hindi, Peter Enrica, ako ay 86 years old na. Medyo malapit na ako, And I would want to Hindi pa naman, face my God and say, I was trying to be diplomatic, etc. Just say it because the people are thinking it. And I feel that I am just that when people come to say to me, "Ma'am, you're saying the right things and you're helping the people," and I say, "No, it's because I am only expressing what you are thinking." And they say, "Yes, nga naman." But nobody has the, they don't have the, they don't want to say it themselves, etc. Ako, I have very little to lose, right? So, you can ask me anything and I will tell you. You are in our Hall of Fame for Balita Pata. Professor Winnie, maraming Thank you for your time, salamat po. Secretary. Thank you, ma'am. Yun, mga friend. 11 lang para kay Professor Winnie Monsod, ang competent na senador. Yung majority, para sa kanya lahat yun, panapon. Kumbaga sa tungit, mga panapon. Ano ang gagawin mo sa mga yan? Utak ng mga putangin ng mga yan? Wala. Ano ang asahan mong conviction dyan? Maski pa, sabihin mong pumapatay ng tao yung mga putangin ng mga yan si Sara Duterte. Maski sabihin mong baliw yan.
Walang pakialam yan, putang inang 12 senador na yan, yung majority na yan, walang pakialam yan. Basta sila, acquitted ka, Sara, at ikaw ang magiging presidente. Wala silang pakialam. Yung sinasabing, magagalit ang taong bayan at sila hindi na iboboto dahil sa kanilang ginawang kahayupan. Wala yan. Hindi ako naniniwala dyan. Sa takbo ngayon ng politika, hindi ako naniniwala dyan. Natalo nga si Bibi Leni. Ang ganda ng track record eh. Walang dynasty yan, natalo. Landslide ha, landslide. Kiko Pangilinan, tinalo lang ni Sayad. Landslide ha, 32 million. Pagdibatihin mo si Kiko Pangilinan, tsaka to si Sayad, baka sumuot ito sa ilalim ng lamesa. Nakita nyo naman, magsalita lang, itatanga-tanga pa. Hindi nga nag-ano yan eh. Hindi nga nakipag-debate yan di ba? Kaya nga halos magmura na si Walden Bello. Utang ina. Debate tayo ng debate dito para tayo lang mga gago. Yung mga nangunguna sa survey, hindi man lang wala man lang sinasabi kung anong, hindi man lang makipag-debate sa atin. Di ba? Ganun eh. Iba na ho ngayon. Pera-pera lang. Sa dami ho ng pera nito mga putang ina to, bibilin lang nito ang boto ng tao. Kaya hindi na ho sila natatakot. Maski nakawalang yaan ang gawin nila sa kanilang pwesto. Dahil pagdating ng eleksyon, 2028 pa eh. Gasino. Mantakin mo to si Sayad, nakamputa na. Hanggang ngayon, isinisigaw pa pangalan na itong Duterte. Maski natignan yung mga itsura ng mga Duterte, kung ano itsura. Diba? Yung si Pulong, nanaksak ng bugbog ng bugaw. Nagsampa ng kaso yung bugaw. Ano nangyari? Diba? Nagsampa ng kaso, televise ha? Naka-televise, naka-CCTV. Kung paano uwi na lang yan, ipulong yung bugaw. Nanalo pa landslide din. Wala na ho talaga. Ang tangi para nga sa akin, kung meron lang isang militar na matino ang pag-iisip at magkakaroon ng tinatawag na parang people power, mga ganyan, pangunguna ng militar na na may masusunod. Parang sa Africa, yung Captain Taure, sana ganun. Kung may militar lang na pag ibang kukunin ng gobyerno na to, militar. Wala putang, yung mga militar, alila ng politiko, putang ina. Bakit nga? Si Bato, ilang ba star sa ng gagong yan? Nung naupo si Duterte, buti hindi ginawa 7 star eh. Di ba? Ganyan na ho eh. Ito ang mga pinag-aral ng gobyerno, ng mga PMAer, gumasos dito gobyerno. Pagka nadikita sa politiko, ang mga putang na, wala na. Alipin na sila ng politiko. Di ba? Ayan. Yung Eliazar ba? Yung mga tinatawag, puro general yan. Yung kasamang ipatatawag doon na mga tauhan nito si Digong. Di ba? Yan ho yan. Hindi ho sila para pagsilbi sa Pilipinas. Ang pagsisilbihan nila, itong mga nakapwesto. Dapat nga itong silba to, alamin ito kung gaano kayaman to eh. Baril pa lang 118 na. His Excellency, amoy. Nasa iyo lahat ang kapangyarihan. Gamitin mo. Magbalik ka na sa ICC. Ba't ba ayaw yung bumalik? Anong nyo? Kung hindi sa ICC, may makakamtan pa bang itong mga biktima nitong demonyo? Wala na. Si Bato nga lang, ang putang ina eh. Nakatakbo pa si Ador, nanalo pa eh. Number 3 pa yata si Bato eh. Di ba? Si Bongo, number 1. Putang ina. Gano? Yan na lang, dyan mo na lang ibabase eh. Kung ano ng klaseng eleksyon meron sa Pilipinas. Binibili na lang. Kung si Bato merong 118 na high-power firearms, ilan kaya yung kay Bongo? Di ba? Salin, yung salin. Kaya nga dineklara ni Martires,
na yung salin, saka lang pwede ipakita kung papayag yung may-ari ng salin, puta na, di ba? Ngayon, iba na, di ba? John Vic Remulla na. Ba't hindi ba, oo, hindi niya pag-ano yung mga salin, yung mga nakadikit kay bato. Andyan ang pera. 100%. Lahat yung mga nakadikit kay bato, namunini yan. Pati yung mga general na yan. Pwede yung i-lifestyle check yan, tignan mo. Oh. Di ba? Malambo. Si Paildon. Ano ba nangyari kay Paildon? Karami ring mga anomalya ni Paildon. Ano nangyari? Wala din. Puro puro kaso, papailan. Ganito gato, papailan. Wala naman. Ano ba itong teleserye na to? Diyos ko. Sana mali tayo. Putang ina. Pag nakabalik si Sayad, aalis na yung mga Marcos dito, ng ibang bansa na. Ganun ba yun? Putang ina, wag naman sana, Diyos ko. Shout out Ramon Valencia. Bossing, itong si Diferensya, alam niya, sasabit siya, kaya puro brainwash na. Pag-brainwash sa mga kakulto nila. Baka konti na lang sila medyo natauhan na yung iba. Yun nga. Ramon Valencia ulit, oh. Bossing, ito namang si IDG, parang ang agang sumuko. Siguro natatawa na si General Torre. Kailangang umpisan na nilang manood ng mga action movies para magkaroon sila ng idea kung paano mahuhuli si Bato. O kaya naman, baka nandun na yan kay Senior Aguila, yung kagrupo ni Kibulibog ng kulto sa isang bundok. Wala rin balita doon. Na ano yata, di ba? Ano ba nangyari ron? Putang yun. Nakakulong ba yun? Ang dami rin perang inubos doon. Kay Senior Aguila. Ramon Valencia ulit. Bossing, hindi na rin ako maasa dyan kay Bong Gago. Kasi alam niya rin na matibay ang ebidensya sa kanya at sa pamilya niya. May alam pala siya na mga senatong na hindi pumapasok. Dapat ikanta niya baka sakaling maawa yung iba sa kanya, di ba? Wala, bugo. Maniwala ka sa akin, Ramon. Magtatago yan. Magiging alabato yan. Hindi ako naniniwala. Yung mga daldal niyan, saywar lang yan. Pero pag nakaamoy na rin yan at natimbrihan niya na meron ka ng warrant of arrest, mawawala na ho yan. Oo, tignan mo. Librado Ludovico. Blessed morning, Karox, and to all warriors. Nga, nadidisit yan. Ang trabaho, sirain ng gobyerno. Bakit hindi na lang tumulong? Di tapos ang boxing. Hindi yan tutulong. Gusto nga nila sa kanila na eh. Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Kalat ni Baya, shout out. Good morning, Kasani. God bless your family. God bless, Kalat ni. Mary Lebron, shout out. Rudelia Alpilor, shout out. Grabe talaga si Rox. Bakit sobra na talaga kasamaan ang dulot ng mga Duterte? Ang gulo ng Pinas sa gobyerno ni BBM. Bakit di pa niya tapusin mga hinayupak na mga salot ng ating inang bayan? Lord, patuloy niyo pong iligtas ang inang bayan. Talagang talamak na po kasamaan nila. Ingat and God bless po, Sir Rox. Friend Shervin Sapeda, shout out. Analisa Opilinar, Christiansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend, ha? Sabi Tia Deli. Pong basyang Team Tia Deli po ay muling humahagunot sa pagbati po na mangiti sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Topic po natin today si Topak Depensa, Sir Rox. Paulit-ulit at palagi na lang po nating tanong, Sir Rox. Anak ng galising asong gala talaga, Sir Rox. Puro mga pagpapasiklab po sa galitang ng autoridad na natuklas ang anomalya dito kay Quatog Diobsa. Tapos meron ding anomalya sa Comelec dahil kay Cubeta. Pero ayan po, ang halimaw sa banga, lakas pa ng loob magkukuda ng puro mga alingas-ngas at puro walang katorya-torya. Hoy, Mr. Manyakol,
Mano ang paminsan-minsan, bigyan mo ng kahihiyan. Yung sarili mo, nayawa ka, no? Kahit ano pa ang sabihin mo, ang pangalan mo ay may mantsa ng putik, nakasimbaho ng burak. Totoo yan. Tigil-tigilan mo yung mga pag-angas-angas mo, okay? Kung ako sa'yo, ang asikasuhin mo, i-ready mo na yung sarili mo. Kung sakali, magising yung mga tulog pa sa pansitan na dapat magkakaso sa'yo, pero ayun, tulad mo rin ang husay lang sa yaw-yaw ng mga yaw-yaw, pero lagi ding operasyon bisaklat ang dulot na sakit ng ulo para sa taong bayan. Naku Xerox, pag hindi ka talaga dinugo sa utak dahil sa abnormal na aksyon ng lahat po ng nakaupo ngayon, dalawa lang po talaga Xerox ang babagsakan mo dito sa mga pinutukan po ng lintik ng mga yawa nato Xerox. Tulad nila, baka luluwag na rin po ang utak mo dahil sa sobra pong konsumisyon sa kanila. O kaya, aatakihin ka na po ng atake di corazon. Ganun nga, kinaya. Kung di po sa mental facilities, ang bagsak mo, malamang, maisugod ka po sa PGH nang wala sa oras. Naku, ewan ko na nga, sa inyo, mga buwisit kayo, puro na lang pamumulitika ang inaatupag nyo, mga buwisit. Dapat talaga po, Xerox, itaob ang dalawang bangka at palitan po lahat ng mga halimaw na sakit po sa bayan. Opo, dapat ang mga utak at uunahin po ang kapakanan ng bansa. No? At mga taong bayan, ubod ng dami pong pamato na puro po pangbubuisit lang ang ginagawa dyan sa Senado. Si Boy Lamon, ano ba napala natin dyan? Aber, ano nga pala? Ayan. Tas, pagsusuotin ninyo ng panghurado na damit, kung ako yan, beltok at sipa ang po aabutin niyang buwisit na yan. Magmula po ng naupo yan, ano na po ba pwede niyang maipagmalaki na nasulit po na ipasasahod po sa kanya, aber. Bakit? Kasalanan ninyo, sabi, binoto nyo yan, di ba? Di ganun nung sasabihin ng gago na yan. Tanga na nga ako, ngayon, hinintayin nyo. Gusto nyo pa magkaroon ng utak? Binoto nyo ako ng tanga, aalis ako sa posisyon ko, ako'y tanga. Ganun yun. Ha? Dapat po lahat ng may kasong hinaharap, dapat po palayasin na po dyan sa Senado. Magsiuwi kayo sa inyo at mga bisit kayo, magtulog kayo at magtanim kayo ng kalabasa at kamote. Baka sakali kayo mahimasmasan sa puro mga katangahan ang ginagawa ninyo. Puro kayo mga nakakahiya, kakapal ng mga pagmumukha nyo. Leche, kinam. Ay talagang mapapamura ka, Tia Deli. Oscar Asoro, shout out. Anong klaseng pulis ka? Kakahiya kayo sa taong mag-resign ka, wala kang kwentang pulis. Ugok. Tayo dyan. Elizabeth Iscareo. Good morning, Xerox. Bakit kaya ang mga kulto ni Digong nasisira utak? Pang mental ang dating nila. Itong pinagsasabi ni Mike Defensor, buwang na din. Kaya yan ang mga DDS supporter nila. Pang mental talaga. O diba? Lahat baliw na Pati nga si Baba, tingnan mo kung ano pinagsasabi sa Senado, putang ina, anong klase Senado yan? Elizabeth Iscareo, Xerox, ang nangyari ngayon sa Senado, pinapakita ng mga pro-Duterte senator ang kanilang motibo. Yun nga. At sinabayan pa ng fake news nitong si Amy, nababalina at parang di Marcos ang galawan dito. Dapat sa mga yan, sipain na sila dyan. Total, lahat ng mga yan, may kanya-kanyang kaso na. Bilisan na sana ni BBM ang pagkilos para mawala na sila dyan. At kahihiyan sila sa buong mundo. Totoo.
Si Excellency. Diesel, shout out. Xerox, yan ang style ng Rimulya. Patatakasin muna, tsaka hanapin. 3JC Hope, shout out ha. Pastor Jun Lagon, shout out my friend. 3JC Hope. Xerox, bakit ito si Amy ganun? Hindi nga, di ako nang Alaska. Sa totoo lang, bakit parang tabingi? Concern lang po. Eto pa, bakit ba ang hilig niyang mag-fake news? Kasi ba dahil sa totoo niyang pagkatao? Hindi rin totoo. Kaya siguro siya nagkakaganyan, kailangan din talaga niya ng professional health care like psychiatrist. Hindi talaga normal ang mga kilos ni Amy. Eto totoo payo, Xerox. Yung sasabi ko sa iyo, may katok ang putang na. Sumagot si David, David Alimundo, shout out ha. Ako man din ka Warriors ay nagtataka din kung bakit nagkakaganyan si Amy haba na baba. Malamang po ay totoo yung usapang term sharing ni BBM at Inday Sayad at di natupad si BBM, kaya para di naman lubusang mapaya si Mangga ay kumakampi siya kay Lustay Sayad. Pwede rin yan. PJ Show ulit. Alam mo, Xerox, yung paandar ni Defensor, tawag dyan, Defensor Defense Mechanism. Alam niya kasing may kaso siya na mahirap lusutan. Kaya binabalahura na lang niya ang gobyerno. May araw din yung Defensor kasi kung ano mang tinanim, yan din ang aanihin niya. Nagtanim siya ng kawalang yan, yun din ang aanihin niya. Ang problema nga, ang lambot na itong gobyerno, PJ Show. PJ Show po nito. Xerox, sabi ni Atty. Conti, nireport na raw sa ICC si Kimo at ginawa nitong pagpapatakas sa pugante. Sa bagay, pwede naman siyang sabihin sa ICC na nag-joyride lang naman si Stone sa kanyang mamahaling sasakyan. Nako, Xerox, sabi pa ni Kimo, naniniwala daw siyang dumarami ang demonyo sa Pinas. Ay, totoo yan. 13 silang nadagdag. Andon sila sa Senado, nagkakasik ng lagim. Totoo. 3J Show po nito. Itong si Pulong, pipingtong pala. Akalain mong alam na alam niya ang nangyari sa puwet ni BBM. Nakakadiri itong Pulong na ito. Hindi siya si Pulong, si Baste. Ang tuberculosis, Xerox, sa tiyan nakikita, hindi sa puwet. Itong si Pulong, puro kalaswan. Palibhasa, ganon silang pamilya. Hindi si Pulong, si Baste, friend. PJ Show ulit Alam mo, Xerox, siya si Bato, mahuhuli rin yan. Huwag kang mag-alala. It's just a matter of time. Gusto nga rin ni Pulong makakulong sa ICC si Bato para daw may kasama si Digong. Hindi si Pulong, si Baste. Tama nga naman. Unfair kay Digong na siya lang ang makakulong sa ICC. Tapos si Bato, Bongo, Albayalde, at iba pa, ang sarap ng buhay at laya. Dapat talagang pagpursigihan ni Baste na makakulong na rin si Bato at Bongo, pati na si Kimo. Asa ng loyalty ni Kimo? Pinababayaan niya mag-isa si Digong sa ICC. Tama lang na meron siyang obstruction of justice case para madala rin siya sa ICC. At nang sumaya naman si Gong Di, di ba? PJ Show ulit Ay, siya nga pala, Xerox, nakalimutan kitang kumustahin. Baka magtampo ka at maiiyak ka dyan. Kamusta ka na dyan, Yung kahitano ka rin, Sa bagay, kaya naman kita kinukamusta. Kasi lagi ka namang nagbablog. Okay naman ang tingin ko sa'yo. Pero ikaw siguro ang may kasalanan, kaya nagkaroon ng barilan sa Senado kasi wala ka dun. Tumakas ka ba o pinatakas ka, Rogelio Asuncion, shout out. Xerox, may inaasahan pa ba tayo? Wala na, moro-moro at lukuhan na lahat yan,
Rogelio naman, your guess is as good as mine. Di ba, kalat ni Baya? Marilo Pabianak, shout out ha. Good day po tayo sa mga ka-warriors. Grabe na mga kaanib ng mga kamalian. Tila nga po nawawala na din sa katinuan. Di man lang nila naiisip na sinisira na ng ama nila ang bansa, pero ipinagpipilitan pa yung anak na sa inuugali pa lang walang mabuting magagawa sa ating bansa. Panlaban lang po yung kunwari pasigaw nila sa dami ng kinakaharap na kaso sa mga illegal na gawain nila. Norma Jurmadal. Ito. Jumadal. Hayop nga yung putang ina yan. Puro kasinungalingan at puro pagnanakaw ang ginagawa ng putang ng Mike Defensor. Ikaw ang bumaboy sa bansa. Pro Duterte ka. Nililin mo lang ang taong bayan. Sana magising naman. Ang mga DDS, maawa kayo sa ating bansa. Walang alam ang Sara Tae na yan. Bobo tanga. Bobo tanga yan. Puro pagnanakaw ang ginagawa niya. At mag-travel. Totoo yan, Norma. Eddie Luna, shout out. Hi, Karox. Magandang araw sa iyo dyan, Karox. Alam kasi ng mga mayor na bastos at siraulo, dapat sumusupil dyan ay ang DILG, kaya lang hindi naman kumikilos ang sekretary ng DILG. Kaya maraming bastos na mayor, wala kasing sinasampulan. Si Respicio na lang gaano kasira ang ulo niyan. Bakit hindi kumikilos sekretary ng DILG? Isa pa ring mali ni BBM yan. Ayaw pang sibakin, samantalang mas maraming magaling na gawing sekretary ng DILG. Napakabulok na talaga, puro lang sila ngas-ngas. Salamat sa iyo, Sir Roxanne. Eddie Luna ulit, oh. Christian Cheng, nak, shout out, ha. Jeff Ramos, nak, nakakalimutan kita. Renay Bingson, Dolor Garcia. Eman Escalona, shout out, ha. Mga boss. Eddie Luna ulit, oh. Karox, ang law enforcement ng Pilipinas magaling lang manghuli sa mga magnanakaw ng mangga at magnanakaw ng manok. Pero pag may pangalan na, may posisyon, mahina gumalaw, magaling lang sila magsalita pag may media. Tapos sinasabi agad kung anong plano nila na paghuli. Sana bago sila magsalita, pag nakaposas na, puro kasi sila salita. Hindi ba nila alam na ang mga kriminal na kanilang huhulihin araw at gabi, nakamonitor sila sa mga news at nalalaman nila ang pinaplanong manhunt operation sa kanila. Siyempre, alam na nila ang next move nila, paano lumipat ng pagtataguan. Yun lang, Karox. God bless you always. God bless everyone. Yun nga, pamilya ng pamilya, preskon muna. Mission accomplished, mga friend. God bless. Ay nako, Lord, bahala ka na po sa bansang Pilipinas. Good night. God bless.